Dominant Protector. Credit to the author. 4,811-20. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kaya kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng totoong tao o lugar, ito ay tunay na hindi sinasadya. Hindi mo na kailangang magpasalamat sa akin, ito ang napagkasunduan natin. Bahagyang ngumiti si Terence. Pagkatapos iligpit ang mga pampaganda na table task, nagpapasalamat na tumango sina Robert at Jillian. Noon lang biglang nag-react si Robert. Napabulalas siya sa gulat, kakasabi mo lang na pwede mong pinuhin ang Profound Thunder Peal. Ikaw ay isang ikapitong ranggo na alchemist. Hindi lang si Robert ang nagulat, maging si Moira ay nabigla. Alam niya lang na si Terence ay ang Prince Consort ng West Island at ang disipulo ng isa sa 3 pavilion ng North Island, ngunit hindi niya alam na siya ay isang 7th Realm Alchemist. I guess so. Nagkatinginan sina Terence at Nika at ngumiti. Sa mahigpit na pagsasalita, umasa sila sa Shenong Medicine Cauldron upang makagawa ng mga elixir. Isa lang siyang katulong, inilalagay ang kanyang chi. Hindi siya totoong level 7 refiner, ngunit madali niyang nagagawa ang Thunder Elixir. Siya ay mas mahusay kaysa sa iba pang level 7 refiners. Sabay-sabay na huminga ng malamig na hininga ang lahat ng nasa kwarto, kasama na si Moira. Lahat ay tumingin kay Terence na para bang nakatingin sila sa isang halimaw. Ang kalahating buwang labanan na ito ay napatunayan na ang taong ito ay isang halimaw, ngunit walang sino man ang umaasa na ito ay dulo lamang ng malaking bato ng yelo. Tulala si Robert kay Terence, hindi alam kung ano ang sasabihin. Mabilis siyang uminom ng isang baso ng alak para pakalmayan ang sarili. Sa totoo lang, medyo hindi pa rin siya kumbinsido sa pagkatalo kay Terence. Walang sino man sa kanyang posisyon ang lubos na kumbinsido. Dahil lamang sa taya at sa pangako ni Terence na ibibigay sa kanya ang pampaganda na tableta at ang Thunder Mystic na tableta, kaya si Robert ay pumayag na magtrabaho bilang kanyang bodyguard. Ngunit ngayon, talagang gusto niyang sambahin si Terence. Wala nang iba pang ikapitong antas na alchemist na kasing bata niya. Kuya Leng, gusto kong itanong, pagkatapos ng ganap na paggaling ng mga sugat ni Miss Yang, mananatili ka pa ba sa napakataas na Cloud School? Biglang tanong ni Terence. Matapos marinig ang plano ni Joshua, ito ang pinakamahalagang bagay na dapat niyang malaman. Nabalot ng katahimikan ang mesa. Hinintay ni Terence ang sagot ng kabilang partido. Pagkaraan ng mahabang panahon, nagsalita si Robert. 3 buwan. 3 buwan lang akong mananatili dito. 3 buwan lang. Kumunat ang noo ni Terence. Ito mismo ang inaasahan ni Joshua at ng iba pa. Tama. Kung sa tingin mo ay hindi nararapat, hindi mo na kailangang bigyan ako ng Thunder Profound Peal. Bibili ako ng pampaganda na tableta sa presyo ng merkado at magiging bodyguard mo sa loob ng 3 buwan. Pagkatapos nito, kailangan kong puntahan at balikan ka sa ginawa mo sa malalim na dagat. Walang makakapidyo sa akin. Si Robert ay mukhang humihingi ng tawad, ngunit siya ay determinado. Tiningnan siya ni Terence ng malalim at itinaas ang kanyang tasa, hindi na pinindot pa. Sinadya niyang ipaalam sa isa na siya ay isang ikapitong kaharian na alchemist para lamang itaas ang kanyang katayuan, upang ang isa ay nais na makipagkaibigan sa kanya. Sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol kay Nika na walang magpoprotekta sa kanya. Ngunit mula sa kanyang ekspresyon, masasabi ni Terence na ang Mystic Class area ay naging kanyang kinahuhumalingan. Kung hindi dahil kay Jillian, hindi siya magkakaroon ng pasensya na manatili dito. Sa huli, pumayag lamang si Robert sa kondisyong ito dahil natalo siya sa labanan. Magkaaway pa rin silang dalawa noon, at malayong maging kasing tibay ng magkakaibigan ang kanilang relasyon. Dahil gustong umalis ni Robert, walang dahilan si Terence para pigilan siya. Ano ang dapat niyang gawin? Nagsimulang sumakit ang ulo ni Terence. Dahil hindi niya mapatuloy si Robert, kailangan niyang manatili sa East Province. Pagkatapos ng lahat, ang kaligtasan ni Nika ang kanyang pangunahing prioridad. Pero hindi siya pwedeng manatili na lang dito habang buhay. Nag-level up siya ng 2 antas sa loob ng kalahating buwan, at hindi sapat ang pagmumuni-muni lamang.
Kung ito ay upang pagsamahin ang kanyang lakas sa lalong madaling panahon o upang makahanap ng pagkakataon na makapasok sa susunod na antas, kailangan ni Terence na lumabas at makita ang mundo. Hindi niya estilo ang pananatili sa isang lugar ng mahabang panahon. Kahit na masakit sa ulo, hindi pinahirapan ni Terence si Robert. 3 buwan na, noon. Makakaisip na lang siya ng ibang paraan pagkatapos noon. Maraming salamat. Si Robert ay parehong nagpapasalamat at humihingi ng paumanhin para dito. Hindi siya naging tapat sa bagay na ito, ngunit hindi siya magbabago ng isip. Makalipas ang 3 buwan, kailangan niyang pumunta sa Mystic Division Sea area at ayusin ito. Ngumiti si Terence at hindi na nagsalita pa. Matapos paalisin sina Robert at Jillian, napagkasunduan nilang magkita pagkatapos inumin ni Jillian ang pampaganda na tableta. Siya, sina Nika, at Moira ay bumalik sa bakuran ng mga baguhan, at sinabi ni Terence sa kanila ang lahat. Ano? Paano sila naging matapang? Nagulat si Moira. Hindi masyadong nag-aalala si Nika sa kanyang sarili, ngunit nagpa siya silang 3 na pumunta sa akademya at tawagan sina Vanessa at Remelin. Makalipas ang kalahating araw, sumugod sina Vanessa at Remelin. Ang bagay na ito ay may kinalaman sa hinaharap na kaligtasan ni Nika at hindi nila kayang maging pabaya. Nakaupo silang 5 sa paligid ng mesa, bawat isa sa kanila ay nakasimangot. Maging sina Vanessa at Moira ay hindi makaisip ng mabisang tugon sa maikling panahon. Kung nag-aksyon sana sila, madali lang. Basta may ebidensya tayo, pwede nating hilingin sa academy na pumunta sa harap anumang oras. At least, pwede natin silang isailalim sa house arrest. Pero ngayon, walang ebidensya. Sigh. Napabuntong hininga si Moira. Bagamat siya ang vice-presidente ng academy, hindi siya isang malakas na tao sa mataas na antas dahil sa kanyang personalidad. Sa mga tuntunin ng katayuan at kapangyarihan sa pagsasalita, mas mababa siya kay Timor. Halos imposibleng bigyan ng babala si Joshua at ang iba pa sa ilang salita. Sa kabilang banda, si Vanessa ay may malakas na personalidad. Nakakalungkot lang na galing siya sa ipinagmamalaki ng Dawn Academy, kaya wala siyang dahilan para makialam sa umaangat na Cloud Academy's affairs. Ang kanyang awtoridad sa bagay na ito ay mas mababa pa kaysa kay Moira. Nang makitang nakasimangot ang lahat, sinabi ni Nika, hindi naman ganoon kaseryoso. Basta kasama ko si Master, wala silang magagawa sa akin. Hindi naman sila masyadong matapang na maglaro sa harap ni Master, di ba? Tama, pero Nika, hindi mo naman siguro masusundan si Moira sa lahat ng oras. Maaari kang maging magnanakaw sa loob ng 1,000 araw, ngunit hindi ka maaaring maging magbantay sa 1,000 araw. Siguradong may makakahanap ng pagkakataon pagkatapos ng mahabang panahon. Umiling si Vanessa na may mapait na ngiti. Bakit hindi ako lumipat para samahan si Nika? Napapikit si Remelin at nagmungkahi. Nagningning ang mga mata ng lahat. Hindi makagalaw si Vanessa para protektahan si Nika, ngunit kaya ni Remelin. Hanggat pumunta si Moira upang makakuha ng lugar para sa exchange disciple, maaari siyang manatili dito ng permanente. Ang dalawa sa kanila ay maaaring panatilihin ang isa't isa. Bukod dito, hindi mahina ang lakas ni Remelin, kaya mapoprotektahan niya si Nika. We'll see in 3 months. Kung wala tayong maisip na mas magandang paraan, ito lang ang paraan. Umiling si Terence na may mapait na ngiti. Sa kanyang mga mata, ito ang huling paraan. 4,812. Hindi mahina si Remelin, ngunit hindi rin madaling harapin si Joshua at ang iba pa. Kung may gagawin sila, maaaring mapatay din si Remelin. Sa makatuwid, ito ang huling paraan. Kung gusto nilang protektahan si Nika, kailangan nilang maghanap ng bodyguard na kasing lakas ni Robert. Nakakalungkot lang na iisa lang ang Robert sa buong umaangat na Cloud School. Kung hindi magiging madali ang paghahanap ng iilan sa kanila, at si Robert ay hindi katakutin ng lahat ng mga alagad. Natapos ang crisis discussion meeting sa dead end, pero dahil nandito na siya, ayaw na ni Remelin na bumalik ng ganoon lang. Nanatili pa siya ng ilang araw. Mabuti kung manatili siya kay Nika, ngunit hindi siya nagkaroon ng maraming pagkakataon na makilala si Terence. Pagkaraan ng 3 araw, sa wakas ay umalis si Remelin na nag-aatubili.
Kung hindi dahil sa entrance exam ng academy, nanatili siya doon hanggang sa umalis si Terence. Sa kasamaang palad, ang mga bagay ay hindi napunta sa gusto niya. Matapos paalisin sina Vanessa at Remeline, maliban kay Moira na paminsan-minsan, si Terence at Nika na lang ang natitira sa bakuran ng mga baguhan. Ito ang gusto ni Nika, at isang pambihirang sandali para sa kanilang dalawa na mapag-isa. Gayunpaman, bago pa man maging intimate ang magnobyo at magnobyo sa isa't isa, may biglang pumasok mula sa labas ng pinto. Ito ay si Robert. Hindi alam ni Terence kung ang lalaki ay ipinanganak ng ganito o kung siya ay nagsanay ng ganito. Sa unang pagkikita pa lang nila, malamig na ang ekspresyon ng mukha niya, at bihirang makakita ng pagbabago. Sa pagkakataong ito, gayunpaman, ang lalaki ay may hindi maipaliwanag na hitsura ng pag-aalala. Anong problema, Kuya Leng? Bumilis ang tibok ng puso ni Terence. May nangyari siguro kay Jillian kung nag-aalala si Robert. Tumingin si Robert kay Terence at bumantong hininga, ininom ni Jillian ang pampaganda na tableta, ngunit kalahati lang ang epekto nito. Kalahating effect lang. Napakurap si Terence. Ang pampaganda na tableta ay isang tableta sa ikapitong baitang, at dapat itong madaling mabawi ang hitsura ng isang tao. May mali ba sa tableta? Parang hindi. Noong una niyang nakuha ang pampaganda na tableta, personal niya itong sinuri. Bumalik na ang mga paso sa mukha ni Jillian, ngunit ang mga sugat sa mga lugar kung saan sumalakay ang lason ay hindi na gumaling. Ang lahat ng ito ay dahil sa grupo ng mga Moldite na iyon. Damn it! Naglalagablab ang mga mata ni Robert Leng habang nagsasalita. Mariin niyang ipinatong ang kamao sa mabigat na batong mesa. Ang kanyang kamao, na hindi nakabalot sa chi, ay nabahira ng dugo. Lason. Sinubukan ni Terence na alalahanin ang kanyang nakita ito ay isang mabilis na sulyap, ngunit ang mukha ni Jillian ay talagang nasa estado ng pagkabigla. Ito ay mas malubha kaysa sa alinman sa mga kaso na nakita niya noon, lalo na nang ang lason ay tumago sa kanyang sugat sa mahabang panahon. Masasabing tumagos ito ng malalim sa utak ng buto niya, at ang pampaganda na tableta lamang ay maaaring hindi epektibo. Walang ibang sinabi si Robert. Malungkot siyang umupo sa lupa sa bakuran at opisyal na naging bodyguard ni Nika. Sarili niyang problema na ang pampaganda na tableta ay hindi nakatulong kay Jillian na mabawi ang kanyang mukha. Hindi niya masisisi si Terence dahil doon. Kaya't kahit gaano siya naguguluhan, kailangan pa rin niyang tuparin ang pangako. Walang sinabi si Terence. Bumalik siya sa kanyang silid pagkatapos magpaalam kay Nika. Nangako siyang bibigyan si Robert ng Thunder Elixir. Kasama niya sina Remeline at Nika sa nakalipas na 3 araw at wala siyang oras. Ngayong si Robert ay nagbabantay kay Nika, hindi na niya kailangang mag-alala pa tungkol sa kanyang kaligtasan. Maaari siyang tumutok sa pagpino ng elixir. Makalipas ang 1 araw, lumabas si Terence sa kanyang silid na may dalang 8 pang Thunder Mystical Pills. Hindi niya inubos ang lahat ng Thunder Mystical Vine nang sabay-sabay sa isang kapat lang nito ang ginamit niya sa pagkakataong ito. Ang Thunder Mystical Vine ay nasa Jade Space pa rin, at madalas niyang ginagamit ang kapangyarihan ng Thunder para pakainin ito, kaya hindi niya kailangang mag-alala na malalanta ito. Kung walang aksidente, sapat na itong 8 Thunder Profound Pill na ito. Pagkatapos ng lahat, ang Thunder Profound Pills ay magagamit lamang kapag umaatake sa Profound upang harapin ang Thunder Tribulation. Hindi sila tulad ng Golden Pill ng namumuong kaluluwa na maaaring magamit bilang pandagdag. Maliban kung ito ay ibinigay sa iba, hindi na kailangan ng napakarami. Ang natitirang bahagi ng Thunder Mystical Vine ay maaaring gamitin para sa iba pang mga bagay. Maliban sa Thunder Mystical Pill, ito ay isang mahalagang material para sa ilang iba pang ikapitong baitang at kahit na mas mataas na grado ng mga table tasks. Ang mabuting bakal ay dapat gamitin sa talam, pagkatapos lamang ito ay mas kapaki-pakinabang. Kuya Leng, itong Thunder Profound Pill na ito ay para sa iyo. Kahit na ang hitsura ni Miss Yang ay hindi na maibabalik sa maikling panahon, ang usapin ng kanyang lakas at kaharian ay hindi na mahatak. Kung hindi, kapag ang kanyang kaharian ay bumagsak ng buo, talagang imposibleng bumalik sa profound stage. Payo ni Terence. Maraming salamat. Kinuha ni Robert ang Thunder Elixir na may komplikadong ekspresyon.
Ngumiti siya ng mapait at umiling, ganun din ang payo ko sa kanya, pero naging problema na sa puso niya ang hitsura niya. Kung hindi niya maalis ang problemang ito at bigla na lang masira, natatakot akong maging demonyo ito sa puso niya. Iyon ay talagang hindi maiisip. Likas ng isang babae ang mahilig sa kagandahan, at walang babae ang magbabawas ng tingin sa kanilang hitsura, lalo na kapag ang isang magandang babae na tulad ni Jillian ay nasaroon ng anyo ng ganoon kalaki. Walang sino man ang makatiis ng napakalaking pagkakaiba. Napakabihirang na sa kanya ang makahawak hanggang ngayon nang hindi nagkakaroon ng mental breakdown. Dapat kang gumugol ng mas maraming oras sa kanya sa panahong ito. Kapag nandyan ako, dapat walang problema kay Nika. Sabi ni Terence sabay buntong hininga. Nagpapasalamat na tumango si Robert at kinuha ang Thunder Mystical Pill pabalik sa Jillian. Sa totoo lang, nag-aalala talaga siya sa mental state ni Jillian. Dati, kaya pa niyang ilagay ang lahat ng pag-asa niya sa pampaganda na tableta. Gayunpaman, ang pampaganda na tableta ay wala ng silbi ngayon. Hindi niya masisiguro na hindi gagawa ng kalokohan si Jillian pagkatapos masira ang kanyang pag-asa. Sa mga panahong tulad nito, higit na kailangan ni Jillian ang kumpanya ni Robert. Iyon mismo ang ginawa ni Robert para sa susunod na buwan. Hindi siya umalis sa tabi ni Jillian kahit na pumangit ito. Araw-araw siyang nag-iisip para aliwin siya, na sinasabi sa kanya na hahanap siya ng paraan para matulungan siya. Noong nakaraang buwan, maliban sa pagsunod kay Nika at Jillian, ginugol ni Robert ang lahat ng kanyang oras sa pagtatanong. Maging si Terence ay naantig dito. Ang malalamig na mukha ng Machete God na ito ay isang mainit na tao. Sa araw na ito, si Robert ay nakatalaga sa bakuran ng mga baguhan habang nagsusulat ng mga liham sa iba. Hindi na kailangang sabihin, sinusubukan niya ang kanyang makakaya upang makahanap ng isang taong makakatulong sa kanya. Kadalasan, imposible para sa kanya na humingi ng tulong. Gayunpaman, para sa Jillian, isinantabi niya ang lahat ng kanyang pagmamataas at paggalang sa sarili. Gusto lang niyang makahanap ng kislap ng pag-asa para sa babaeng mahal niya. Kuya Leng, libre ka ba? May gusto akong sabihin sa'yo. Biglang sabi ni Terence. Ano ito? Galit pa ring sumusulat si Robert at nagtanong nang hindi man lang iniangat ang ulo. Tungkol kay Miss Yang. Mahinang sabi ni Terence. 4,813. Jillian. Natigilan si Robert at itinapon ang panulat. Tumangala siya kay Terence na kinakabahan. Hindi alam ni Terence kung ano ang sasabihin ang pag-ibig ang pinakamisteryosong bagay sa mundo, kung tutuusin. Ano ang ginawa sa kanya ng malamig na mukha ng Diyos? Para itong bata sa elementarya na nahuling nandaraya sa pagsusulit. Tama. Sa wakas naiintindihan ko na nitong nakaraang buwan. Kuya Leng, isa ka talagang infatuated na tao. Nang makitang hindi ka maaaring magpatuloy ng ganito, hindi ko ito matiis, kaya handa akong gumawa ng exception at tulungan si Miss Yang na maibalik ang kanyang hitsura. Tumingin si Terence kay Robert. Nagulat si Robert. Muli niyang pinalaki si Terence at hindi makapaniwalang sinabi, hindi mo naman sinasadyang magpalipas ng oras, di ba? Maghanap ng dahilan para sabihing naghahanap ka ng ilang halamang gamot at iba pa, at pagkatapos ay gamitin ito para i-drag ako sa pagprotekta sa Miss Ning. Hindi ko na kailangang mag-isip para malaman kung ano ang iniisip ni Joshua at ng iba pa. Gayunpaman, nasabi ko na kailangan kong pumunta sa Mystic Division Sea area sa loob ng 2 buwan kahit anong mangyari. So alam mo rin. Ning or Nigel. So alam mo rin. Hindi maiwasan ni Terence na mabigla, ngunit hindi niya ito nakitang kakaiba pagkatapos mag-isip tungkol dito. Sina Robert at Joshua at ang iba pa ay naging magkaaway sa loob ng maraming taon, at mas kilala niya sila kaysa kay Terence. Agad naman siyang tumango. You're half right. Gusto kong manatili ka, ngunit gusto kong time mong protektahan si Nika para sa akin, hindi para maantala ka. Sandaling natahimik si Robert, naghihinala pa rin. Ginawa siya ni Terence na tumingin sa kanya sa isang bagong liwanag. Kung ito man ay ang kanyang lakas o ang kanyang pagkakakilanlan bilang isang 7th Realm Alchemist, malayo siya sa pagiging maihahambing sa mga ordinaryong tao.
Kahit siya mismo ay malayo sa pagiging maihahambing. Gayunpaman, nakakatuwang sabihin na maibabalik ni Terence ang hitsura ni Jillian. Kahit na ang pampaganda na tableta ay hindi makakatulong sa kanya, ano pa bang paraan ang maaaring mayroon siya? Matapos ang isang buong buwang pagtatanong, naramdaman ni Robert na ang tanging maaasahang paraan ay ang maghanap ng doktor na tulad ni Zhang Lijiu na magpapagamot sa kanya. Wala na siyang ibang paraan para pagkatiwalaan siya. Paano ako maniniwala sa'yo? Sa wakas ay nagsalita si Robert na may kaunting pag-asa. Sasabihin ko sa iyo ang isang sikreto, ngunit hindi mo ito dapat ibunyag dahil ito ay maaaring magdulot sa akin ng problema. Seryosong sabi ni Terence. Sabihin mo, hindi ako madaldal na tao. Nang makita ang seryosong tingin ni Terence, ang puso ni Robert ay talagang nag-alab na may kaunting pag-asa. Ngumiti si Terence at huminto sandali. Okay, ako talaga ang huling disipulo ni Zhang Lijiu. Ano? Namutla ang mukha ni Robert sa gulat, halos mapasigaw ng malakas. Tumingin siya kay Terence pataas at pababa, mabilis na natunaw ang nakakagulat na balita. Ang taong ito ang huling disipulo ni Zhang Lijiu, ang Miracle Doctor. Ang paghila ng balat ng tigre at paghila ng malaking bandila ay isang bagay na gagawin ng maraming tao, lalo na kapag si Zhang Lijiu ay isa sa mga nangungunang buhay sa 5 isla ng Sky Class. Mayroong hindi bababa sa 8 hanggang 10,000 tao ang gumamit ng kanyang pangalan para manloko ng mga tao. Sa normal na kalagayan, walang maniniwala dito, ngunit naniwala kaagad si Robert pagkatapos marinig ang mga salita ni Terence. Hindi dahil naniniwala siya sa karakter ni Terence, ngunit lahat ng ebidensyang nakita niya noon ay perpektong ebidensya. Isinasantibi ang lakas ni Terence, ang lalaki ay binugbog na parang patay na aso sa laban noon, at nakabawi siya sa kanyang peak state kinabukasan. Paanong hindi niya alam ang gamot? Hindi pa banggitin, si Terence ay isang 7th realm refiner. Kung walang master na tulad ni Zhang Lijiu, sino kaya ang nagturo sa isang batang 7th realm refiner? Ang lahat ng ito ay nagpatunay na si Terence ay talagang huling disipulo ni Zhang Lijiu, at walang pagmamalabas sa pahayag na ito. Ikaw. Mapapagaling mo talaga ang Jillian. Natuwa si Robert. Akala niya si Zhang Lijiu lang ang makakapagpagaling ng Jillian, ngunit hindi madaling makilala ang isang tulad niya. Maaaring wala siyang pagkakataong gawin iyon kahit na maghanap siya ng 10 o 20 taon. Ngayon, natagpuan na niya ang huling disipulo ni Zhang Lijiu. Parang hinatid niya ang sarili niya sa pintuan niya. Tama. Pinag-isipan ko ng mabuti. Bagamat ito ay napakahirap at kailangan kong magbayad ng napakalaking presyo, ang mga pagkakataon na magtagumpay ay hindi maliit. Tumanggo si Terence. Ang dahilan kung bakit sinasadya niyang gamitin ang pangalan ni Zhang Lijiu ay upang humanap ng kapani-paniwalang dahilan para sa kanyang makapangyarihang tunay na chi. Kung tutuusin, hindi naman talaga isa si Robert sa kanila. Paano kung kumalat ang balita ng paggaling ni Jillian? Sa mundong ito, sa pamamagitan lamang ng paghila ng mga kwerdas ng isang tigre mabilis na makakakuha ng paggalang at pagtitiwala mula sa iba. Napagtanto ito ni Terence sa panahon ng paglilitis sa Western Island, at maging ang mga taong tulad ni Joshua ay kailangang tumingin sa kanya nang may paggalang sa sandaling binanggit niya ang disipulo ni Shangguan Tianhua. Mula sa pagganap ni Robert, ang pamagat ng huling disipulo ni Zhang Lijiu ay lubhang kapakipakinabang din. Siyempre, hindi si Terence ang uri ng tao na napakakapal ng balat para magyabang. Siya nga ay disipulo ni Zhang Lijiu, ngunit hindi pa niya nakikilala ang murang master na ito, kaya hindi niya ito opisyal na merhistro. Dahil iyon ang kaso, tatawagan ko si Jillian. Ipauubaya ko na kay Kuya Linford ang lahat. Tuwang-tuwa si Robert na ginamit niya ang kanyang pinakamakapangyarihang pamamaraan ng paggalaw sa lugar. Naging icicle siya at nawala sa isang iglap, naiwan lamang ang mga tipak ng yelo sa lupa. Nagulat si Terence. Hindi niya nakitang ginamit ni Robert ang hakbang na ito noong inaaway niya ito. Parang hindi niya ginamit ang buong lakas niya. Siyempre, hindi nagawang mapanatili ni Robert ang kanyang pinakamataas na kondisyon dahil patuloy niyang inuubos ang kanyang tunay na chi. Kailangan niyang tiyakin na ang bawat onsa ng kanyang tunay na chi ay ginagamit sa gilid ng talon upang mapanatili ang pagkapatas.
Tulad ng para sa martial arts techniques na kumonsumo ng maraming tunay na chi ngunit hindi matukoy ang kahihinatnan ng labanan, natural na susubukan niyang huwag gamitin ang mga ito. Pagkaraan ng ilang sandali, tuwang-tuwang dinala ni Robert si Jillian. Si Jillian ay nasa masamang kalagayan nitong mga araw na ito, ngunit ang kanyang mga mata ay nagniningning nang tumingin siya kay Terence. Alam niya na si Terence ang huling disipulo ni Zhang Liju, at nakita niyang muli ang pag-asa sa kanyang kawalan ng pag-asa. Nika, pwede kayong magbabantay sa labas ni Kuya Leng. Hindi dapat masyadong matagal. Sabi ni Terence bago ihatid si Jillian sa bahay. Matapos makapasok sa silid at maupo, sinenyasan ni Terence si Jillian na tanggalin ang kanyang belo. Si Jillian ay nagpumiglas at nag-alinlangan saglit, ngunit sa ilalim ng nakapagpapatibay na tingin ni Terence, sa wakas ay tinanggal niya ang kanyang belo ng may matinding kahirapan. Nawawala na siya ng kontrol sa tuwing maghuhubad siya ng saplot, ngunit pagkatapos ng mahabang panahon, halos hindi niya napigilan ang kanyang emosyon. Kahit na pagkatapos uminom ng pampaganda na tableta, ang kasalukuyang anyo ni Jillian ay lubhang nakakatakot pa rin. Kung hindi pa naging handa si Terence, malamang napatalo na naman siya sa gulat. Magiging malaking biro kung mawala ng kontrol si Jillian at maguluhan dahil dito. 4,814. Huwag kang kabahan, ibigay mo sa akin ang iyong kamay. Nakangiting sabi ni Terence. Oh! Nalilitong tumingin sa kanya si Jillian, ngunit sa huli, ginawa niya ang sinabi nito at iniabot ang kanyang mga kamay. Hindi tulad ng kanyang kahindek-hindek na mukha, ang kanyang mga kamay ay kasing pantay ni Jade, at puno sila ng banal na aura. Inabot din ni Terence ang kanyang kamay para salubungin ang kamay niya. Medyo malamig, pero nakakapanibago. Siya ay talagang isang bihirang kagandahan, ngunit hindi niya nais na samantalahin siya. Kung gusto niya itong tretuhin, kailangan niyang ilipat ang kanyang purong chi sa kanya, at walang anumang damit sa daan. Walang ibang paraan kundi salubungin ang kanyang mga palad. Kung tutuusin, hindi niya hinayaang habarin ni Jillian ang kanyang damit sa harapan niya. Sa pamamagitan ng kanyang palad, naramdaman ni Jillian ang mainit na zinki na pumasok sa kanyang katawan, na dumadaloy sa kanyang 8 pambihirang meridian at tumaas sa kanyang mukha. Agad na nakaramdam ng pangangati at pamamanhid ang kanyang mukha na parang gustong kumamo ngunit pinilit niyang pigilan ito. Nagpatuloy ito ng halos 1 oras bago biglang naramdaman ni Jillian na may umaago sa kanyang mukha. Sa mas malapit na pagsisiyasat, napagtanto niya na ito ay isang madilim na berdeng kamandag. Agad siyang natakot. Huwag kang gumalaw, malapit na itong matapos. Pag-aaliw ni Terence. Medyo naguguluhan pa rin si Jillian, ngunit hindi siya kumikibo matapos marinig ang kanyang mga salita. Pinagmasdan niya ang pagtulo ng makamandag na likido sa kanyang mukha at bumagsak sa sahig. Habang naipon ang dami ng lason, ang katawan ni Jillian ay nagsimulang manginig ng hindi mapigilan. Ito ay isang bangungot na lumilitaw sa tuwing ipinikit niya ang kanyang mga mata. Ito ang lason na muntik nang magdulot sa kanya ng mental breakdown. Ginugol niya ang kanyang mga araw sa isang tulala, at kung minsan, naiisip pa niyang mamatay. Lumipas ang 1 pang oras, at sa wakas, wala nang kamandag na dumadaloy sa kanyang mukha. Naramdaman ni Jillian na lalong nagiging makati ang kanyang mukha. Bigla siyang natauhan at natuwa. Senyales kaya ito na gumagaling na ang sugat niya. Pagkatapos ng mahabang paghihintay, sa wakas ay binawi ni Terence ang kanyang chi mula sa katawan ni Jillian. Tumalikod ito at inabot sa kanya ang isang salamin. Tingnan mo ang iyong sarili. Nanginginig sa takot, kinuha ni Jillian ang salamin. Hindi siya naglakas loob na buksan ang kanyang mga mata. Naranasan na niya ito noong 1 buwan, at ayaw na niyang maranasan muli. Ang pakiramdam ng kanyang huling pag-asa ay nawasak ay tunay na nagwawasak. Gayunpaman, sa huli, binuksan niya ang kanyang mga mata ng may matinding kahirapan. Pagtingin niya sa mukha niya sa salamin na tila nabuhay muli, bigla siyang natigilan. Paano na? Nang makita ang maputlang mukha ni Terence, si Robert, na 4 na oras nang nagbabantay sa pinto na parang langaw na walang ulo, ay mabilis na lumapit sa kanya. Ang laging walang ekspresyon sa mukha niya ngayon ay puno ng pag-aalala at kaba. Tingnan mo ang iyong sarili.
Ikinaway ni Terence ang kanyang kamay ng mahina. Gumagawa siya ng isang aksyon para makita ng isa hindi niya gaanong ginamit ang chi sa paglalagay ng jade sa kanya. Kahit na sabihin niyang siya ang huling disipulo ni Zhang Lijiu, kailangan niyang magpakita ng palabas hindi ito isang bagay na madaling gawin. Nagbago ang ekspresyon ni Robert nang makita niya ang mukha ni Terence. Naisip niya na ang paggamot ay nabigo. Sumigaw siya ng Jillian at susugod na sana sa kwarto, ngunit bago pa siya makalabas ay lumabas si Jillian. Jillian, ikaw. Hindi mapigilan ni Robert na matigilan. Tinitigan niya ang magandang mukha ni Jillian, na kasing kinis ng dati, at ang kanyang ekspresyon ay agad na naging isang hindi maipaliwanag na ecstasy. Jillian, mas maganda ka. Nagkatinginan sina Terence at Nika at ngumiti nang makita nila ang malamig na mukha na talong na tumatalon-talon na parang bata. Napaluha naman si Jillian. Umakyat siya at niyakap ng mahigpit si Robert. Ang isang yakap ay mas mabuti kaysa sa 1,000 salita. Ang panahong ito ang pinakamadilim na yugto ng buhay ni Jillian. Masyadong marami ang nawala sa kanya, at hindi na mabilang ang mga pagkakataong gusto na niyang tapusin ito. Gayunpaman, kung ikukumpara sa mga bagay na nawala sa kanya, mas marami pa siyang natamo. Ang kaibigang nangangailangan ay tunay na kaibigan. Nakahanap na siya ng lalaking tunay na karapat-dapat sa kanyang buhay. Ayos ka lang ba? Namula ang mga mata ni Nika sa nakita, ngunit mas nag-aalala siya sa kalagayan ni Terence. Ang maputlang mukha ni Terence ay hindi lamang niloko si Robert, kundi pati na rin siya. Ayos lang ako. Ngumiti si Terence at inakbayan si Nika. Sa totoo lang, natouch siya nang makita niya sina Robert at Jillian. Hindi niya maiwasang isipin ang mga kaibigan niyang babae. Kung ikukumpara kay Robert, na palaging nananatili sa tabi ni Jillian, si Terence ay malayong nasa likuran. Biglang binitawan ni Robert si Jillian at naglakad papunta kay Terence. Sa pagtataka ng lahat, lumuhad siya. Hindi lang sina Terence at Nika, maging si Jillian ay nagulat. Ang pagmamalaki ni Robert ay malalim na nakaugat sa kanyang mga buto. Maliban sa kanyang amo, walang ibang tao sa mundo ang makapagpapaluhod sa kanya, gaano man kalakas o gaano kataas ang kanyang katayuan. Ngunit ngayong araw, pinili niyang lumuhad kay Terence sa kanyang sarili. Kuya Leng, anong ginagawa mo? Mabilis na lumapit si Terence para tulungan siyang tumayo. Pinagaling niya si Jillian para manatili siya at protektahan si Nika, hindi para lumuhad siya sa kanya. Itinulak ni Robert ang kamay ni Terence, seryoso ang kanyang ekspresyon. Ako, si Robert, ay hindi pa nakumbinsi ng sinuman sa buhay ko, ngunit kumbinsido ako sa iyo. Kapatid na Linford, kahit na ang iyong paglilinang ay mas mababa kaysa sa akin, ang iyong lakas ay mas malaki kaysa sa akin. Wala pa akong nakitang henyo na tulad mo, at hindi kita masusuklian sa kabaitan mo. Simula ngayon, boss ko na kayo, at hipag ko na si Miss Ning. Huwag kang mag-alala, mananatili ako dito hanggang sa umalis si Miss Ning sa langit na Cloud School. Si Robert ay hindi kailanman naging isang tao ng mga salita. Ang kanyang mga salita ay lumabas sa asol, ngunit alam ng lahat na naroroon na siya ay taos puso. Ang lalaking ito ay mukhang malamig sa labas ngunit mainit sa loob. Siya ay maaaring mukhang hindi makatwiran at mahirap pakisamahan, ngunit malalaman ng isa na siya ay isang tao ng tunay na pagkatao pagkatapos ng higit pang pakikipag-ugnay. Ang malalakas ay iginagalang ang mga salitang ito ay malalim na nakaugat sa puso ng mga tao sa Sky-class Island, at maging ang isang mapagmataas na tao tulad ni Robert ay itinuring ito bilang ang gintong batas. Kahit gaano pa ito tingnan, si Terence ay walang alinlangan na isang pambihirang supermaster, kahit papaano ay may potensyal siya. Tungkol naman sa kanyang kaharian, sa potensyal ni Terence, sandali na lang bago siya makalusot sa profound o mabuksan man lang ang isang bundok. Ito ay hindi isang problema para sa isang taong may matalas na mata tulad ni Robert. Bilang karagdagan, ipinakita ni Terence ang kanyang pagpaparaya at karakter sa panahong ito. Si Robert ay lubos na kumbinsido. Kuya Leng, bumangon ka na. Hindi ito inaasahan ni Terence. Nakahinga siya ng maluwag at mabilis na tinulungang makatayo si Robert. Akala niya ay magdadalawang isip si Robert dahil hindi siya nangako na mananatili siya.
Hindi niya inaasahan na kukuha siya ng ganoong kalakas na tagasunod para pagalingin si Jillian. 4,815. Kung isasama si Jillian, na parehong makapangyarihan, ito ay isang buy one get one free deal. Ito ay isang pambihirang sorpresa na magkaroon ng isang pares ng makapangyarihang mag-asawang subordinate. Boss, dahil kinilala ko na kayo bilang aking boss, dapat mayroong pagkakaiba sa katayuan. Huwag mo akong tawaging Kuya Leng, tawagin mo lang ako sa pangalan ko. Seryosong sabi ni Robert. Hehe, sige. Tapos tatawagan kitang Robert. Ngumiti si Terence. Maaaring may malamig na mukha ang lalaki, ngunit nakakagulat na seryoso siya sa mga patakaran pagdating sa mga bagay na tulad nito. Lumingon siya para magtanong, Robert, hindi mo ba sinabi na pupunta ka sa Mystic Division C area para ayusin ang mga bagay-bagay? Bakit bigla kang nagbago ng isip? Iyon ang iniisip ko noon, pero noong mga oras na iyon, talagang kapareho ko ang Jillian. Ako ay hinimok ng pagnanais na maghaiganti at walang katwiran na pag-usapan. Pero ngayon naisip ko na. Imbes na sumugod muli sa aking kamatayan, I might as well stay here and complete the boss's task, and think of ways to improve my strength. Paliwanag ni Robert. Habang nagsasalita sila, nagkatinginan sina Robert at Jillian at ngumiti. Ang dahilan kung bakit nila nagawang bitawan ang obsession na ito ay malinaw naman dahil gumaling na si Jillian. Hindi niya posibleng maibalik sa kamatayan ang kanyang minamahal, na sa wakas ay muling nabuhay. Oo, gumaling na ang sakit sa puso ni Miss Yang. Ang pinakamahalaga ngayon ay ang makabalik sa mahiwagang yugto ng pag-akyat sa lalong madaling panahon. Pagkatapos nito, kailangan mong huminahon at maglinang sa loob ng ilang panahon, at gayon din, Ruth Eng. Iminungkahi ni Terence. Pamilyar na pamilyar siya kay Robert pagkatapos ng nakaraang kalahating buwan ng pakikipaglaban. Halatang hindi matatag ang kanyang hininga sa panahong iyon, marahil dahil sa kanyang mga sugat. Ito rin ang dahilan kung bakit patuloy na inuubos ni Terence ang kanyang enerhiya. Kung hindi, ito ay magiging ibang resulta. Sa sumunod na buwan, si Robert ay hindi nakapagpagaling at nakapagtanim dahil sa usapin ni Jillian. So, hindi pa siya fully recovered hanggang ngayon. Sa kabutihang palad, ganap na naka-recover si Jillian at ngayon ay bodyguard ni Nika. Sa wakas ay nagkaroon siya ng panahon para gumaling at maglinang. Huwag kang mag-alala, boss. Alam ko na ang gagawin. Nakayukong sabi ni Robert. By the way, matagal ko nang gustong itanong ang tanong na ito, ganoon ba talaga kadelikado ang Mystic Class C? Biglang tanong ni Terence. Hindi na kailangang banggitin ang lakas ni Robert. Madali niyang matalo si Terence kahit na nasugatan pa siya. Kung nakabawi si Jillian Yang sa profound stage, hindi rin siya mahina. Medyo nakakatakot na ang ganoong kalakas na kombinasyon ay natalo ng husto. Nagkatinginan sina Robert at Jillian at ngumiti ng pilit. Mabigat ang kapaligiran habang inaalala ang kanilang pagtatagpo. Pagkaraan ng ilang sandali ng katahimikan, dahan-dahan nilang sinabi, Boss, kahit na ang mga dilaw na akademya sa kontinente ng silangan ay puno rin ng bukas at lihim na mga labanan at panganib, wala sila kumpara sa Mystic Region. Nandyan ang totoong cannibalism. Ganun ba? Nagtaas ng kilay si Terence. Isa't kalahating buwan na siya rito, at hindi niya maiwasang maramdaman na hindi ganoon kaganda ang East Province Academy. Maliban kay Robert na nagpakinang sa kanyang mga mata, wala ni isa pang tumataas na mag-aaral sa Cloud School ang nakapansin sa kanya. Gayunpaman, matapos marinig ang mga salita ni Robert, nagbago ang isip ni Terence. Tila kung magkakaroon siya ng pagkakataon, kailangan talaga niyang pumunta sa Mystic Class area at makita ito. Si Robert ay yumuko kay Terence. Ang malalamig na mukha na Machete God ay opisyal na naging Fung Ace fighter. Walang nakakaalam kung sino ang nagpakalat ng balita, ngunit kumalat ito na parang napakalaking apoy at hindi nagtagal ay nagdulot ng sensasyon sa buong pumailang-lang Cloud School. Kahit na siya ay dumanas ng malaking pagkatalo sa Mystic Division, si Robert ay isa pa ring kilalang tao sa tumataas na Cloud School. Alam ng lahat na napakayabang ng lalaking ito.
Ngayon, handa siyang maging subordinate ng isang tao, at ang tao ay isang orihinal na infant stage cultivator na isang yugto na mas mababa sa kanya. Ito ay simpleng hindi ka panipaniwala. Itinuring ito ng iba bilang balita at masiglang tinalakay ito. Gayunpaman, nang mabalitaan ni Joshua ang tungkol sa pangyayaring ito, agad siyang na-blackout at bumagsak sa lupa. Sa oras na magising siya, 2 araw na ang lumipas. Nanghihina at walang lakas ang buong katawan niya. Talagang may malubhang sakit siya. Ang layunin ng pagpatay sa 5 elemento sa kanyang katawan ay mas mahirap harapin kaysa sa kanyang naisip. Maging si Timur ay hindi pa ito nagawang ganap na iwaksi. Isa pa, matagal na siyang nanlulumo. Kaakibat ng biglaang galit, karapat-dapat talaga siyang magkasakit ng malubha. Lumapit si Baste upang bisitahin si Joshua at laking gulat niya nang makita siyang nasa ganoong kahinaan. Buti na lang at nasa paligid si Timur. Kung hindi, dahil sa kasalukuyang kalagayan ni Joshua, ang mga kahihinatnin ay hindi mahuhulaan kung lumala ang kanyang kalagayan. Akala niya ay galit na galit si Joshua kaya nagkasakit siya. Talagang hindi niya inaasahan na ang isang tao na orihinal na mabuti ay maaaring magalit ng labis na siya ay mukhang kalahating patay. May mga tao pala talaga sa mundong ito na maaaring magalit hanggang sa mamatay. Hindi ako payag. Hindi ako payag. Kahit na sa kanyang mahinang estado, hindi pa rin makalimutan ni Joshua si Terence. Wala siyang lakas na igiit ang kanyang mga ngipin, ngunit ang puot sa kanyang mga mata ay lalong nakakatakot. Pero kahit ayaw nila, Ngayon naganap na pumanig si Robert kay Terence, na may napakalakas na tagasunod na nagpoprotekta sa kanya, ang dati nilang plano ay ganap na nasira. Kung tutuusin, dahil isa siyang tagasunod, paano niya maiiwan ang babae ng kanyang amo? Hindi lamang siya napakalakas na wala silang magawa, ngunit kilala rin sila ni Robert. Walang makatakas sa kanyang mga mata. Si Joshua at ang iba ay walang magawa laban sa kanya. Ano kayang gagawin nila? Ang labis na nagparamdam kay Joshua na walang magawa ay na kahit na siya ay may malubhang karamdaman, ang kanyang ama, si Timur, ay walang intensyon na tumayo para sa kanya. Sa halip, inutusan niya itong magpagaling at pinaground pa siya. Ito ang pinakanalungkot kay Joshua. Kung handang tumulong ang kanyang ama, wala si Robert. Sa pagharap sa resultang ito, si Baste ay hindi rin makapagsalita. Kung siya ay may malubhang karamdaman, ang matanda ay ipinaglaban na ang kanyang buhay sa linya. Paano siya magiging kalmado gaya ni Timur? Gaya ng inaasahan ng pangalawang in command ng Academy, isang big shot na maaaring maging punong alchemist. Ang kanyang katalinuhan ay talagang hindi isang bagay na kayang unawain ng mga ordinaryong tao. Nagkatinginan silang dalawa ng matagal. Nang makitang nanlumo si Joshua na malapit na siyang magsuka ng dugo muli, biglang sinabi ni Baste, sa totoo lang, mayroon pa tayong ibang paraan. It's just a matter of kung maglakas loob si Kuya Ren o hindi. Bilisan mo sabihin mo. Nanlaki ang mga mata ni Joshua at sinabing, nasusuka na ako. Ano ba ang hindi ko pinangarap na gawin? Hanggat kaya kong patayin si Terence, gagawin ko ang lahat. Hehe, ang paraan ko ay mailalarawan sa 4 na salita, pumatay gamit ang hiniram na kutsilyo. Sabi ni Baste na may malamig na ngiti. O isa bang hiram na kutsilyo ang pumatay? Paano tayo hihiram ng kutsilyo? Curious na tanong ni Joshua. Si Robert ang pinakamatulas na talim sa mga alagad ng mataas na paaralan ng Cloud, at walang sino man ang kasing lakas niya. Ngunit ngayong nasa kamay na ni Terence ang talim, isang himala kung hindi niya ito gagamitin laban sa kanila. Bakit kailangan niyang manghiram ng talim? 4,816. Kuya Ren, wala sa academy natin ang saber na sinasabi ko. Basta titingnan mo pa, makakahanap ka ng saber na mas mabilis at matalas kaysa kay Robert. Sabi ni Baste, na nagpapanggap na malalim. Sabihin mo sa akin ng detalyado. Agad na napukaw ang interes ni Joshua. Siya ay nasa mataas na espiritu kapag ang bagay na ito ay dinala, at siya ay hindi na kasing sakit ng dati.
Kuya Ren, nakalimutan mo bang may Golden Division ng West Mountain Evil Sect na nakatago sa dagat ng Golden Division natin, maliban sa mga paaralan ng Golden Division? Paalala ni Baste. Sinasabi mo. Nagningning ang mga mata ni Joshua. Ang masasamang sekta sa West Mountain ay isang puwersa ng mga masasamang magsasaka na kinasusuklaman ng lahat. Napakakaunting tao ang nakakaalam na mayroong Yellow Division sa Yellow Division na dagat sa East Continent. Hindi ito alam ni na Joshua at Baste noong una. Gayunpaman, nakilala nila ang ilang masasamang magsasaka sa panahon ng isang pagsubok ng nagkataon. Hindi lang sila lumaban, kundi nakipagtulungan din sila para makuha ang kailangan nila. Doon nila nalaman ang sikretong ito. Hehe, kailangan lang nating magbayad ng kaunting halaga at kumuha ng practitioner para patayin si Terence. It'll be a piece of cake, at walang makakaalam. Walang maghahinala sa atin. Hininaan ni Baste ang kanyang boses at sinabi. Tama, ngayon na pinaalalahanan mo ako, narinig ko na si Terence at ang West Mountain Evil Sect ng West Mountain Old Sect ay may sama ng loob sa isa't isa. Kasalanan nila ito, kaya makatwiran lang para sa mga evil practitioner na hanapin si Terence para sa paghihiganti. Handa na siyang kutsilyong pamatay sa kanila, hahanaghatid sa kanila. Agad na umangat ang diwa ni Joshua, at talagang umupo siya mula sa kama. Siya ay isang tipikal na tao na nasa mataas na espirito kapag may magandang nangyari, at ang kanyang sakit ay agad na gumaling. Matapos nilang talakayin ang mga partikular na detalye, kumuha si Joshua ng 2 baitang medicinal pill mula sa kanyang ama bilang bargaining chip, habang personal na hinanap ni Baste ang mga masasamang eksperto sa cultivator na iyon upang talakayin ang pakikipagtulungan. Dahil kakaunti lang ang masasamang magsasaka na maaaring gumawa ng mga elixir, palagi silang kulang sa mga high-grade na elixir. Sa hidwaan sa pagitan ni Terence at ng lumang sekta sa West Mountain, nataman ito ng magkabilang panig at dumating si Baste sa tumataas na cloud school sa loob lamang ng isang araw. Paano ba? Pumayag ba sila? Naiinip na tanong ni Joshua. Tapos na. Isang late-stage profound master na tinatawag na West Mountain Almighty ang haharap kay Terence mismo. Gagawin niya ang kanyang hakbang sa sandaling umalis siya sa ating paaralan. Tumawa si Baste. Isang late-stage profound expert. Tuwang-tuwa si Joshua. Naisip niya na ang kabilang partido ay magpapadala ng isang ordinaryong profound stage expert. Hindi niya inaasahan na isa itong late-stage profound stage expert. Sapat na ang 2 elixir sa ika-7 baitang para mag-imbita ng ganoong eksperto. Talagang kumita siya ng malaki. Swerte rin, ang West Mountain Almighty na ito ay naghahanap ng paraan para makalapit sa matandang sekta ng West Mountain, kaya natuwa siya nang mabalitaan niya ang tungkol kay Terence. Kung hindi, hindi namin siya maimbitahan. Natuwa si Baste. Good. Sa West Mountain Master na ito, patay na si Terence. Tumawa ng malakas si Joshua at agad na bumaba mula sa kama. Hindi man lang niya alintana ang utos ng kanyang ama sa pagpapakulong. Hinailan niya si Baste at sinabing, Tara na, inuman na tayo. Kailangan nating ipagdiwang ito. Si Joshua ay aktibong nagpaplano muli ng isang bagay, ngunit si Terence ay ganap na nakakalimutan iyon. Ngayong mayroon siyang Robert at Jillian na nagpoprotekta sa kanya, gayon din sina Moira at Vanessa, hindi na niya kailangang mag-alala tungkol sa kaligtasan ni Nika. Nagawa na niya sa wakas ang gusto niyang gawin. Ang unang plano ni Terence ay bisitahin ang Morning Star Academy. Hindi niya kailangang mag-alala tungkol sa Melissa at Minerva, ngunit bihira para sa kanya ang makarating sa East Continent. Gusto niyang makilala sila. Bagamat pareho silang nasa Yellow Sea area, ito ang East Continent. Ang lugar ng Yellow Sea lamang ay mas malaki kaysa sa pinagsama-samang mga lugar sa dagat ng South Continent, kaya hindi masyadong malapit ang Morning Stars Academy sa lugar na ito. Buti na lang at hindi masyadong malayo. Matapos pag-aralan ang mapa mula kay Moira, napagtanto ni Terence na kahit na hindi siya gumamit ng lumilipad na espiritong hayop, aabutin lamang ng ilang araw upang makarating mula rito sa Morning Star Academy.
Siyempre, ito ay batay sa kanyang sariling bilis. Kung ito ay isang normal na nascent soul stage master, aabutin ito ng hindi bababa sa 1 buwan. Pagkatapos ng lahat, walang normal na tao ang magiging labis na gumamit ng isang pamamaraan ng paggalaw upang maglakbay, tanging isang idiot ang gagawa nito. Pagkatapos ayusin ang lahat, tinawag niya sina Vanessa at Remilyn para kumain. Pagkatapos nito, nagpaalam si Terence sa lahat. Sa 2 buwan na siya ay nasa academy, pinabalik ni Terence si Remilyn sa academy para mag-imbestiga ng isang bagay na labis niyang inaalala. Ang babaeng mula sa secular na mundo ang nakasakit kay Judy, ngunit lihim na pinalaya ni Remilyn. Sino ba ang babaeng ito mula sa karaniwang mundo? Isa ba siya sa mga babaeng kaibigan niya? Noon pa man ay nag-aalala si Terence tungkol dito, at sabik siyang malaman ang mga resulta. Gayunpaman, si Remilyn ay gumugol ng maraming pagsisikap upang mag-imbestiga, at maging si Vanessa ay lumapit upang tumulong, ngunit hindi pa rin sila makahanap ng anumang partikular na conclusion. Kahit na ang paaralan ng Morning Pride ay may napakakaunting impormasyon tungkol sa babae mula sa secular na mundo. At saka, pagkatapos niyang mawala, para siyang sumangga sa mundo. Ang alam lang niya ay pinalitan ng babae ang pangalan niya ng Warnia. Walang magawa si Terence sa resulta. Fake name lang ang alam niya, pero hindi niya makumpirma kung sino ang babae. Pagkatapos ng lahat, kahit sino ay maaaring gumamit ng isang peking pangalan sa isang ganap na hindi pamilyar na lugar tulad nito. Bagamat siya ay walang magawa, hindi makapag-aksaya ng oras si Terence dito. Kung tutuusin, nawawala ang dalaga, at walang saysay na manatili. Maaari rin siyang pumunta sa Morning Star Academy para makita sina Melissa at Minerva. Kung tungkol sa babaeng mula sa secular na mundo, kailangan niyang malaman ito mamaya. Nilakad sila ni Nika at ng iba pa hanggang sa pasukan ng paaralan. Magpapapaalam na sana si Terence nang biglang dumiretso sa kanya ang isang lalaki. Mukhang matagal na siyang naghihintay. Tumigil ka. Bago pa makalapit ang lalaki kay Terence, biglang tumayo si Robert sa kanyang harapan. Siya na ngayon ang tagasunod ni Terence at natural na hindi hahayaang may mang-istorbo kay Terence. Ay! Nagulat ang lalaki. Sa lakas ni Robert, hindi man niya ilabas ang kanyang aura, ang pressure ay hindi isang bagay na kayang tiisin ng mga ordinaryong tao. Napaatras ng ilang hakbang ang lalaki at muntik nang mahulog sa lupa. May gusto siyang sabihin ngunit wala siyang lakas ng loob na magsalita matapos siyang tingnan ni Robert. Walang sinabi si Terence, ngunit hindi niya maiwasang matawa sa kanyang puso. Masyadong malakas ang kapangyarihan ni Robert. Hindi niya siya pinapasok ng walang kabuluhan. Siya ay perpekto bilang isang bodyguard. Big. Kuya Leng, wala akong ibang kahulugan. Gusto ko lang makipag-usap kay Kuya Linford. Please make an exception for me. Sa wakas ay nag-ipon ng lakas ng loob ang lalaki para magsalita. 4,817. Ano? Sumimangot si Robert ngunit hindi binitawan ang kanyang upuan. Tiningnan niya ito ng malamig at sinabing, ano ang gusto mo? Ito. Pwede mo ba akong hayaang makausap ng harapan si Kuya Linford? Gusto kong hilingin sa kanya na tulungan niya ako sa isang maliit na bagay. Sana ay magawa sa akin ni Kuya Leng ang pabor na ito. Tumingin ang lalaki kay Terence. Nang itataboy na siya ni Robert, biglang nagsalita si Terence, kalimutan mo na, Rupeng. Hayaan mo siyang lumapit. Maraming salamat, maraming salamat. Mabilis na lumapit ang lalaki at yumuko ng malalim kay Terence, Kuya Linford, ako si Rowell. Nabalitaan ko na pupunta ka sa Morning Star Academy, kaya gusto kong humingi ng tulong sa iyo. Oh! Kung may sasabihin si Kuya Jang, mangyaring magsalita ng tapat. Tumingin sa kanya si Terence, nagulat. Ang taong ito ay nasa unang bahagi pa lamang ng Soul Stage, ngunit alam niyang pupunta si Terence sa Morning Star Academy. Hindi niya ito binanggit sa iba, hinihiling lamang kay Moira na tulungan siyang maghanap ng mapa. Ganito kasi. May fiancé ako na nagngangalang Jillian, at nasa Morning Stars Academy din siya.
10 taon na kaming hindi nagkita, kaya gusto kong hilingin sa iyo na tulungan mo akong magdala ng pil sa kanya bilang tanda ng aking pasasalamat. Taos-pusong tanong ni Rowell. 10 years. Bakit hindi mo siya makita? Ang mga bituin sa umaga na academy ay hindi malapit, ngunit hindi ito dapat maging mahirap na pumunta doon, tama ba? Nagkatinginan si Terence at ang iba pa. To be honest, hindi naman sa ayaw kong pumunta, pero hindi talaga ako makakapunta. Umiling si Rowell at tumawa ng mapait, bamaantong hininga, Kuya Linford, hindi mo alam ito, ngunit ang mga disipulo ng isang Yellow Academy ay hindi pinapayagang pumunta sa ibang mga akademya ng mag-isa, maliban sa mga pampublikong palitan. At para makakuha ng ganitong uri ng exchange quota, kung hindi ito disipulo ng academy, isa itong peak nascent soul stage expert, at hindi ako qualified. May kasabihan ba? Tumingin si Terence kay Rowell at umiling, walang imak. Para sa kanya, madali para kay Remily na makapasok sa mataas na cloud school. Hindi niya akalain na magiging ganito kahirap. Oo. Tanging isang taong may katayuan at lakas ni Kuya Linford ang maaaring makipagsapalaran sa golden class na dagat, ngunit ako. Si Rowell ay tumawa ng awkward, ang kanyang ekspresyon ay nanlumo. Ang aking kasintahang si Jillian at ako ay parehong mula sa mababang pamilya at walang relasyon sa academy. Sa tingin ko ay dapat nasa golden core stage pa rin siya tulad ng 10 taon na ang nakakaraan, kaya sige, tutulungan kita sa account ng iyong malalim na pagmamahal. Tumango si Terence. Ang pagpupursage ng lalaking ito ay nagpaalala sa kanyang sarili. Hindi ba't pumunta siya sa Sky Class Island para humanap ng paraan para magising ang Miss at Akira? Salamat, Kuya Linford. Tuwang-tuwa si Rowell, mabilis niyang inabot kay Terence ang mga tabletang inihanda niya. Ang gininto ang core ng namumuong kaluluwa. Nakilala ito ni Terence sa isang tingin, at hindi niya maiwasang tumingin kay Rowell sa mas mataas na liwanag. Ang gininto ang core na ito ay isang pambihirang kayamanan kahit na para sa mga normal na nascent soul masters, lalo na noong siya ay isang early nascent soul upang hilingin sa isang ganap na estranghero tulad ni Terence na dalhin ito para sa kanya siya ay medyo matapang. Hehe, hindi ka ba natatakot na mawalan ako ng tinte? Sinadya ni Terence diyang hindi siya makapunta mismo kay Jillian, at kahit ibinulsa niya ang tableta, walang makakapag-verify nito. Kuya Linford, dapat ay nagbibiro ka. Ikaw ang Prince Consort ng West Island, at maaari kang magbigay ng pang-7 baitang medicinal pill sa mga tao kung gusto mo. Natatakot ako na ang ika-6 na baitang golden pill na ito ay wala sa iyo, tama? At saka, ikaw ay isang tao ng iyong salita, kaya naglakas loob akong humingi ng tulong sa iyo. Seryosong sabi ni Rowell. Hehe, parang ang dami mong alam sa akin. You're quite well informed. Ngumiti si Terence. Nambobola ako. Masyado akong mahina para maging bodyguard para sa iyo at Miss Nigel like Big Brother Leng. Gayunpaman, 10 taon na akong nasa academy na ito. Sa maliit na karanasang ito, mayroon akong malawak na network ng mga mata at tainga. Hindi kita matutulungan sa ibang bagay, ngunit kung si Joshua at ang iba pa ay may anumang kakaibang galaw, maaari kong ipaalam kay Kuya Leng. Nagboluntaryo sina Rowell. Sige, guguluhin kita kung ganoon. Tumango si Terence. Sa tulong ni Rowell at ng mga bantay ni Robert, si Nika ay dobleng insurance, at sa wakas ay makakapagpahinga na siya. Ito ang dapat kong gawin. Tuwang-tuwa si Rowell, hindi lamang niya ibinalik ang pabor, ngunit napakagandang bagay din para sa kanya na makabuo ng isang relasyon sa isang taong kasing lakas ni Terence. He then lowered his voice. Nga pala, ilang araw na ang nakalipas, lumabas si Baste sa mahabang paglalakbay. Hindi ko alam kung ano ang balak niya, pero ang una niyang ginawa pagkabalik niya ay ang mag-celebrate kasama si Joshua. Sa tingin ko mayroong isang bagay na malabo tungkol dito. Kuya Linford, mas mabuting mag-ingat ka. Baste. Sige, masyado kang maalalahanin. Maghihiwalay tayo ng landas dito, magkita-kita tayong muli. Sabi ni Terence habang nagpaalam sa lahat. Hindi kinaya ni Remilyn at Nika na makipaghiwalay sa kanya.
Pinaghandaan nila ito, ngunit hindi pa rin nila napigil ang umiyak kapag oras na para maghiwalay. Nangako si Terence sa kanila na magkikita silang muli sa lalong madaling panahon, at sa wakas ay napangiti ang dalawang babae. Nagyakapan sila sa isa't isa bago siya pinakawalan. Kahit nawala na ang figure ni Terence sa gate ng paaralan, hindi pa rin lumilingon ang dalawang babae. Muli silang inaliw ni Vanessa at Moira, at sa wakas ay nakalabas na ang dalawang babae sa rock state na pinagmamasdan ng asawa. Mula noon, hindi na bumalik si Remilyn sa academy. Dahil tapos na ang assessment, hiniling niya kay Moira na kumuha ng lugar para sa exchange para manatili siya kay Nika. Labis na natuwa si Nika nang marinig iyon. Bagamat nasa tabi niya si Robert at Jillian para protektahan siya, si Remilyn pa rin ang tunay niyang kapatid. Masasabi lang niya kay Remilyn ang maraming pribadong bagay. Pagkalabas ng paaralan, pinaandar ni Terence ang kanyang Super Butterfly Microstep at binilisan ang pagtakbo. Hindi niya ito naramdaman noon, ngunit ngayon na naisip niya kung paano niya makikita sina Melissa at Minerva sa lalong madaling panahon, hindi na siya makapaghintay pa. Ngunit makalipas ang kalahating araw, biglang huminto si Terence at binago ang kanyang ruta patungo sa isang maliit na bayan sa malapit, humanap ng isang inn na matutuluyan. Dahil ito ay hindi masyadong malayo mula sa tumataas na Cloud School at ang ipinagmamalaki ng Morning School, ang bayang ito ay nasa loob pa rin ng impluwensya ng dalawang paaralan. Ito ay maaaring ituring na isang maliit na bayan na nakakabit sa mga paaralan. Kaiba sa iba pang mga isla ng Sky Class, ang lugar ng Golden Class Sea sa silangang kontinente ay nahahati sa iba't ibang lugar kung saan ang mga akademya bilang mga coordinate. Ang bawat academy ay napapaligiran ng isang bayan, kasama ang lahat ng mga functional na lugar ng negosyo at entertainment. Halimbawa, ang dalawang lungsod na pinakamalapit sa Terence ay ang lungsod ng Bukang Liwayway at ang lungsod ng Salimbay na Ulap. 4,818. Ang bayan ni Terence ay nasa gilid ng tumataas na Cloud City, isang bagong distrito na binuo ilang taon lamang ang nakalipas. Hindi ito maihahambing sa pangunahing lungsod, ngunit mayroon itong lahat. Ito ay isang kulay abo na lugar, at hindi ito kasing higpit ng pangunahing lungsod. Ang mga tao mula sa iba't ibang antas ng pamumuhay ay nagtipon dito. Simple lang ang dahilan kung bakit biglang nagbago ang isip ni Terence, nakita niyang may sumusunod sa kanya, at hindi lang ito sa maikling distansya, kundi mula sa paaralan ng Siangyeon. Sa sobrang bilis ng mga hakbang ng paru-paro ni Terence, ang taong madaling sumunod sa kanya ay kailangang maging profound master man lang, lalo na kapag nararamdaman lang ito ng spirit sense ni Terence, ngunit hindi niya ito malak. Kailangan niyang mag-ingat. Hindi bababa sa isang bagay ang sigurado ang lalaking ito sa likod niya ay hindi isang taong madaling pakitunguhan. Tama ang hula ni Terence. Ang taong nasa likod niya ay hindi isang ordinaryong tao. Ang West Mountain Almighty ang may sensinang inimbitahan ni Joshua at Baste. Sinundan niya si Terence sa sandaling nakita niya ito sa gate ng paaralan, ngunit pinili niyang huwag kumilos, hindi naman sa ayaw niya, ngunit hindi siya nang ahas. Hindi siya magkakaroon ng lakas ng loob na gawin iyon maliban kung masisiguro niyang walang tao sa paligid. Pagkatapos ng lahat, ito ay nasa saklaw pa rin ng impluwensya ng academy. Ang isang masamang magsasaka na tulad niya ay parang daga sa lansangan na gustong patayin ng lahat. Kapag nagpakita na siya, tiyak na aatake siya ng isang grupo ng mga tao. Kahit na siya ay isang late-stage profound expert, nakakalungkot na wala talaga siya sa East Province. Kahit anong big shot ng academy ay madaling makapatay sa kanya. Ang mga makapangyarihang tao ng West Mountain ay nagplanong kumilos pagkatapos nilang lisanin ang sphere of influence ng academy. Walang sino man sa mundo ng paglilinang ang makialam sa negosyo ng ibang tao, at ganoon din ito sa kontinente ng silangan. Hanggat hindi siya kumikilos ng ligaw sa loob ng saklaw ng impluwensya, ang mga eksperto ng academy ay pumikit kahit na alam nilang siya ay isang mangkukulam. Minsan, maaari pa silang magtulungan, tulad nina Joshua at Baste. Sino ang nakakaalam na biglang magbabago ng ruta si Terence at papasok sa bayan? Ang West Mountain Almighty ay maaari lamang magkaila bilang isang normal na tao at manatili sa inn.
Sa kabutihang palad, hindi ito isang pangunahing lungsod na binabantayan ng husto, o hindi siya maglalakas loob na sundan si Terence. Pagkatapos ng lahat, ang bayan ay pinaghalong mga tao mula sa lahat ng antas ng pamumuhay. Hanggat hindi niya isiniwalat ang kanyang evil practitioner identity, hindi dapat magkaroon ng problema. Sa sumunod na 2 araw, hindi pumunta si Terence sa Morning Star Academy gaya ng plano. Sa halip, naglakad-lakad siya sa paligid ng bayan. Matapos ang 2 buong araw, sa wakas ay nahanap na rin niya ang taong sumusunod sa kanya. Isa itong late-stage misteryosong Ascension Master na nananatili sa parehong inn. Hindi mapigilan ni Terence na i-click ang kanyang dila, ang taong ito ay hindi simple. Isa lamang itong kahoy na tabla, ngunit napakatagal niyang mahanap siya na may sariling pananaw. Top class ang kanyang kakayahan sa pagtatago. Gayunpaman, ang ikinagulat niya ay kung bakit sinusundan siya ng isang late-stage na profound expert ng walang dahilan. Sa hitsura nito, dumating sila na may masamang intensyon. Hindi kaya inimbitahan sila ni Baste na harapin siya. Gayunpaman, lumipas ang 2 buong araw, kaya bakit nagtitimpi pa rin ang lalaking ito? Natakot ba siya na baka madaming tao dito? Habang si Terence ay bumubulong sa sarili, ang masamang tawa ng bagay na iyon ay tumunog sa kanyang isipan. Anak, bakit kapag mas malakas ka, mas mahiyain ka? Ano ang dapat ikagulat? Isa lang siyang basurang nagtatanim ng black magic sa yugto ng profound. Bakit hindi mo na lang siya dayin sa isang liblib na lugar at papatayin mo siya? Ang taong ito ay isang heretic practitioner. Hindi nakakagulat na hindi ka maglakas loob na gumawa ng isang paglipat sa publiko. Huminto si Terence at umiling na may mapait na ngiti. Senior, napakadali mo. Kahit na siya ay isang masamang cultivator, isa pa rin siyang out-and-out late-stage profound expert. Mahirap sabihin kung sino ang papatayin. Kung dati, sa kasalukuyang lakas ni Terence ng late-stage na nascent soul, wala siyang pakialam sa late-stage profound masters. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang ugali, at pagkatapos na patayin ang napakaraming profound masters, natural na hindi niya iisipin na ito ay isang malaking bagay. Gayunpaman, ang hitsura ni Robert ay ganap na nagbago ng kanyang pananaw. Laging may mas magaling sa kanya. Pagkatapos ng lahat, ang isang profound stage expert ay hindi isang repolyo. Sa kanyang kasalukuyang lakas, kahit na makapatay siya ng isang ordinaryong profound stage expert sa ilang segundo, kung makakatagpo siya ng isang tunay na makapangyarihang tao, ang mga kahihinatnan ay hindi mahuhulaan. Kailangang malaman ng isa na ang isang maagang yugto ng misteryosong Ascension Master tulad ni Robert ay sapat na upang sugpuin siya. Kung makakatagpo siya ng isang late-stage misteryosong Ascension Master, kahit si Terence ay hahabulin. Ang huling yugto ng mahiwagang lupain ng Ascension ay nakasalalay sa kung sino ka. Kung si Robert iyon, tiyak na ipapayo ko sa iyo na tumakas. Gayunpaman, ito ay isang basurang masamang magsasaka. 5 araw mo na siyang pinipigilan. Huwag mong sabihin sa akin na hindi mo siya mapapatay. Nakapaut ang malagim na bagay. Ganun ba? Ang galing. Nag-alala lang ako na walang magtuturo sa akin. Sakto namang dumating ang lalaking ito. Natuwa si Terence. Magmula nang makalaban niya si Robert sa loob ng kalahating buwan at makakuha ng 2 magkasunod na antas, natikman na niya ang tamis nito. Gusto niyang makipag-spar kay Robert tuwing wala siyang magawa. Sa pagkakataong ito, bago siya umalis, ilang beses na siyang espesyal na nakipag-sparring kay Robert. Sa kasamaang palad, bagamat gumaling na si Robert, halatang hindi siya nang ahas na gamitin ang kanyang buong lakas. Talagang pinahahalagahan ng taong ito ang katayuan, at hindi siya nang ahas na labanan ang kanyang amo paano kung hindi niya napigilan ang sarili at nasugatan si Terence, o pinatay pa siya. Sinubukan siyang hikayatin ni Terence, ngunit hindi ito pinabayaan ni Robert. Sa ilang beses na nag-sparring sila, huminto lang siya nang makarating siya sa tamang punto na ikinatuwa ni Terence. Ngunit ngayon, isang huling yugto ng profound ang dumating sa kanya, at ang masamang cultivator na ito ay isang mabuting sparring partner lang.
Pagkatapos mag-lock sa posisyon ng lalaki sa West Mountain, si Terence ay hindi kumilos ng padalos-dalos. Naghintay siya hanggang hating gabi bago umalis ng tahimik. Kung may kaharap siyang iba, may 79% na pagkakataon na hindi siya mapapansin, ngunit napansin ito ng lalaking West Mountain sa unang pagkakataon. Upang magamit ang ulo ni Terence upang ihanda ang kanyang daan para makalusot, ang lalaking West Mountain ay talagang seryoso sa pagkakataong ito. Halos lahat ng oras ay binibigyang pansin niya ang posisyon ni Terence, naghihintay ng huling pagkakataon na umatake, at ngayon ay narito na ito sa wakas. Malamig na ngumiti ang lalaking West Mountain at hinabol si Terence. Kahit isang tulala ay malalaman na naramdaman ni Terence na may mali pagkatapos ng 2 araw na paikot-ikot, ngunit naisip ng taong ito na makakawala siya sa ilalim ng kanyang ilong sa dilim. Masyado siyang walang muwang. Matapos ay lock ang aura ni Terence mula sa malayo, ang West Mountain Almighty ay hindi nagmamadaling kumilos. Kahit na gabi na, kailangan niyang maghintay hanggang sa mawala sila sa saklaw ng impluwensya ng paaralan. Hindi niya mamadaliin ang mga bagay-bagay at hindi maalerto ang kalaban. Gumagamit pa rin si Terence ng super butterfly steps, ang kanyang bilis ay napakabilis na, at sa takip ng gabi, para siyang multo. Hindi man lang siya makikita ng mga normal na tao, lalo pa siyang mahuli sa malayo. Mabilis ka, pero nasa original infant stage ka lang. Kahit gaano kakabilis tumalon, hindi ka makakatakas sa palad ko. Malamig na tumawa ang makapangyarihang figure ng West Mountain. 4,819. Sa pagsasalita tungkol sa mga multo na paggalaw, ang mga masasamang cultivator na humahabol sa ultimate sa pamamagitan ng walang prinsipyong paraan ay ang mga tunay na multo, lalo na ang makapangyarihan sa lahat ng West Mountain na nagkataong isang masamang eksperto sa cultivator na mahusay sa paggalaw ng katawan. Pabayaan ng isang eksperto lamang sa nascent soul stage, kahit na ang isang profound stage expert ng parehong antas ay hindi madaling maalis sa kanya. Naghabulan ang dalawa sa buong gabi, at nang sumikat ang araw, natagpuan ni Terence ang kanyang sarili sa gitna ng malawak na kagubatan. Walang mga nayon sa harap niya, walang mga tindahan sa likuran niya, at malayo siya sa saklaw ng impluwensya ng paaralan. Ang makapangyarihang figure ng West Mountain ay tumingin sa nakapalibot na kapaligiran at tahimik na nginisyan. Naisip niyang palihim na tatakas ang bata sa pangunahing lungsod. Kung ganoon ang kaso, marami siyang kailangang pagdaanan. Ngunit ngayon, ang bata ay nakahanap ng isang lugar upang mamatay ang kanyang sarili, at ito ay nagligtas sa kanya ng maraming problema. Kahit isang multo ay hindi makikita sa loob ng 100 milya. Gaano man kalaki ang kaguluhan, walang darating at haad lang. Hindi niya talaga alam kung sasabihin ba niyang bobo ang batang ito o purihin siya sa pagiging mataktika. Nang malapit ng kumilos ang lalaking West Mountain, biglang huminto si Terence sa kanyang harapan. Nagulat ito sa lalaking West Mountain at hindi niya maiwasang maghinala. Ano na kaya ang ginagawa ng batang ito ngayon? Malapit na ang lugar na ito. Bagamat hindi masyadong maganda ang feng shui, sapat na ito para makapaglibing ng stalker. Lumabas ka. Mahinang sabi ni Terence. Ang makapangyarihang figure ng West Mountain ay natigilan. Maingat niyang sinusundan ang mga ito sa lahat ng paraan. Upang maiwasang maalerto ang kaaway, nanatili siya ng ilang milya ang layo. Maingat din niyang itinago ang kanyang aura. Paano siya nadiskubre ng batang ito? Imposible, ang batang ito ay dapat na nambobola, sinusubukan ang kanyang kapalaran upang akitin ako. Nagpasya na ang taga West Mountain na lumipat, ngunit nagbago ang isip niya. Gusto niyang makita kung gaano katagal ang one-man show ni Terence. Hehe, nagtatago ka pa. Sinusubukan mo bang linlangin ang iyong sarili? Ngumisi si Terence at ipinahayag ang kanyang lakas bilang isang late-stage na nascent soul cultivator nang walang pagpipigil, bilasan mo at lumabas ka at labanan mo ako. Sa tingin ko, ang lakas natin ay halos pareho. Tumigil ka na sa paglalaway at makipaglaban. Ilang araw ka nang nagtatago. Lahat ba ng masasamang magsasaka ay kasing kulimlim mo? Nang marinig ito, sa wakas ay nalaman ng West Mountain Almighty na siya nga ay natuklasan na. Gayunpaman, hindi niya maiwasang magulat.
Napakahusay niyang itinago ang kanyang aura, kaya paano nalaman ng batang ito na isa siyang masamang cultivator? Pinipigilan ng mga pagdududa sa kanyang puso, ang makapangyarihang figure ng West Mountain ay lumitaw ng walang pag-aalinlangan. Naglabas siya ng malakas na aura at ngumisi, mali ba ang nakita mo, bata? Ang matandang ito ay nasa huling yugto ng mahiwagang Ascension Realm, at nasa huling yugto ka lang ng Nascent Soul Realm. Sobra na. Malalaman lang natin ang pagkakaiba pagkatapos nating lumaban. Itigil ang pakikipag-usap ng labis na kalokohan. Matagal nang nangangati ang mga kamay ko. Ang mga buko ni Terence ay pumutok habang siya ay nagsasalita, akala niya ay ang lalaki ay gumawa ng isang hakbang matagal na ang nakalipas, ngunit siya ay kinakaladkad ang mga bagay na parang pagong hanggang ngayon. Ang pagong ay tiyak na mabilis, bagaman nakakaiti ang kamay. Kamatayan lang yata ang hinahanap mo. Ang walang ingat na aso, how dare you provoke our West Mountain sect? Today, I'll take your head and bring it to the sect to celebrate. Nanunuya ang makapangyarihang figure ng West Mountain. West Mountain Old Sect. Taga West Mountain Evil Sect ka rin. Nagulat si Terence. Nabalitaan lang niya na ang taong ito ay isang masamang magsasaka, ngunit hindi niya inaasahan na makakabangga siya sa masamang sekta ng West Mountain dito sa kontinente ng Silangan. Nagkikita talaga ang mga kalaban sa makipot na daan. Naisip niya na ang taong ito ay isang assassin lamang na ipinadala ni Joshua at ng kanyang mga tauhan upang harapin siya. Swerte mo at buhay ka pa matapos mong sakta ng sekta natin sa West Mountain. Pero ang swerte mo ngayon. Mamatay ka. Sabi ng lalaking West Mountain habang iniaabot niya ang kanyang mga kuko patungo kay Terence. Naramdaman ni Terence ang isang walang kapantay na puwersa ng atraksyon na humihila sa kanya papasok, hindi lang ito ang pagkuha ng mga bagay mula sa malayo. Kung wala siyang chi na nagpoprotekta sa kanya, ang kanyang mga meridian at mga daluyan ng dugo ay sasabog na, at malamang na siya ay magiging isang madugong ambon. Ang masasamang magsasaka ay talagang masasamang magsasaka. Ang kanilang unang hakbang ay ang ganitong uri ng napakasamang hakbang. Biglang sumuko si Terence sa paglaban at hinayla palapit sa kanya. Tuwang-tuwa ang taga West Mountain, kayong mga mula sa nagpapakilalang matuwid na mga sekta ay mahilig magyabang. Anong kalokohan ito tungkol sa pakikipaglaban sa isang kaaway na may mas mataas na antas ng paglilinang? Ito ay walang iba kundi ito. Ang kanyang kilos ay tinatawag na disemboweled claw. Gaya ng ipinahihiwatig ng pangalan, kapag nataman ang isa sa kanyang kuko, ang tiyan ng isa ay agad na masisira. Kahit na pinoprotektahan ng tunay na enerhiya ng isang tao ang kanilang katawan, wala itong silbi dahil ang tunay na enerhiya na nagpoprotekta ay agad na matusok ng mga kuko na espesyal niyang nilinang. Kung tungkol sa natitirang laman at dugo, hindi na kailangang banggitin pa ito. Papalapit na ang distansya sa pagitan nila, at hindi na bumagal si Terence nang malapit na siyang matamaan. Sa halip, naglabas siya ng purong enerhiya mula sa kanyang likod na pinalaki ang kanyang bilis ng napakalaking margin. Siya ay bumaril patungo sa West Mountain na makapangyarihang tao tulad ng isang cannonball. Nagulat ang lalaki sa West Mountain, ngunit nasa harapan na niya si Terence nang mapagtanto niya ang nangyayari. Ang apoy sa magkabilang palad niya ay pula, at sinalakay niya si Terence kasabay ng malalim na kahulugan ng yin-yang 8 trigrams. Mayroon kang lakas ng loob. Ikaw ay walang ingat na junior. Galit na galit ang makapangyarihang figure ng West Mountain. Isang bagong-bagong kaluluwa na advanced stage cultivator ang nang-ahas na gawin ang ganoong bagay. Halatang hindi niya ito sineseryoso. Sa mata ng maraming eksperto, ang kanyang Reaper Claw ay talagang puno ng mga kapintasan. Katulad ngayon, madali para sa iba na hiramin ang kanyang lakas para labanan siya. Sa kasamaang palad, ang mga taong ito ay nakalimutan na siya ay isang late-stage misteryosong eksperto sa Ascension. Paano ngang isang pag-iral sa kanyang antas ay napakadaling puno ng mga kapintasan? Kapag ang isang kapintasan ay partikular na halata, ito ay malamang na maging isang sinasadyang bitag.
Ang mga eksperto na nakakita sa kanyang paglipat ay nadama na mayroong isang pagkakataon upang samantalahin ito, nang sila ay humiram ng puwersa upang sumakay sa malakas na pagsipsip, ang huling resulta ay ang lahat ng masyadong kakila-kilabot na tingnan, nang walang pagbubukod. At ngayon, malapit nang pumatay ng isa pang kaluluwa ang natanggal niyang kuko. Ang mga makapangyarihang tao ng West Mountain ay nagpanggap na nagulat at nagalit sa ibabaw, ngunit sa katunayan, sila ay tumatawa sa kanilang mga puso. Paano makakatakas ang isang simpleng bagay mula sa matandang sect master? Ang kanyang associate lock ay langit-defying. Sa isang kisap mata ay nagkaharap na ang dalawa. Ang 5 daliri ng lalaking taga West Mountain ay natatakpan ng nakakatakot na itim na gas, at hindi siya umiwas habang nakahawak siya sa nagngangalit na apoy ni Terence na 8 trigram bomb. Sa mata ng maraming tao, ang pinaka-nakakatakot sa mga kuko ng Reaper ay ang malakas na puwersa ng pagsipsip ng sumasabog na bloodline nito. Hanggat makatiis ang isang tao sa puwersang ito, madali nilang haharapin ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga kuko mismo ay walang anumang nakakatakot na kapangyarihang magsalita. Sa katunayan, ito ay eksaktong kabaligtaran. Ang lakas ng pagsipsip ay isang takip lamang. Ang tunay na nakakatakot na bahagi ng paglipat na ito ay ang Reaper Claws pa rin. Ang mas hindi magandang tingnan ng isang bagay, mas nakamamatay ito. Huminga si Terence sa maikling sandali na iyon. Ang dalawang palad ay tinusok ng mga kuko ng kalaban, at tila hindi man lang nasira. Lalong lumakas ang itim na chi sa mga kuko ng kalaban, kaya mas nakakasindak. 4,820. Sa kabutihang palad, ang reaksyon ni Terence ay sapat na mabilis. Gumamit siya ng Super Butterfly Microstep sa kritikal na sandali, na halos hindi nakaiwas sa mga kuko. Hehe. Ang mga kuko ng Reaper ng matandang ito ay lubos na nananakop, at maaari pang ang makabasag ng mga banal na sandata. Naglakas loob ka na labanan ako gamit ang iyong mga mahinang pakulo ng yumaong nascent na soul stage. Wala ka man lang self-awareness, tanga ka talaga. Kampante namang tumawa ang makapangyarihang figure ng West Mountain. Maaari pa itong makabasag ng isang banal na sandata. Tumaas ang kilay ni Terence sa mga salita, iniisip sa sarili na hindi na kailangan ng lalaking ito na maghanda ng draft para sa kanyang pagmamayabang. Kung hindi lang nakaipit ang sandata niya sa huling hakbang, naipakita na sana niya sa lalaking ito kung ano ang kaya niya. Inihagis niya rito ang isang buong bungkos ng mga bihirang materyales kung mababasag ito ng taong ito gamit ang kanyang mga kamay, kung gayon siya ay patay na karne. I don't need any divine weapons. I break mo muna itong galaw ko. Hindi pa nawawala ang boses ni Terence nang kumilos siya gamit ang Dragon's Roar, umaakyat patungo sa West Mountain Almighty. Hehe, ignorante kang aso, sa tingin mo ba malalaki ang kausap ko? Nang makita ito, ang makapangyarihang tao ng West Mountain ay hindi nag-atubili na abutin ang kanyang kamay at sunggaban ang pagpatay kay Chi ng 5 elemento. Ang Disemboweled Claw ay ang kanyang sikat na galaw, at kahit na sa kanyang kasalukuyang kaharian, ito pa rin ang kanyang pangunahing martial art technique. Hindi ito pagmamalaki na kaya niyang basagin ang isang banal na sandata, ngunit ito ay totoo. Sa isang kisap mata, nahawakan na ng makapangyarihan sa lahat ng West Mountain ang pumapatay na chi ng 5 elemento gamit ang kanyang kuko. Gayunpaman, bago siya magpakita ng mapagmataas na ekspresyon, naramdaman niya ang matinding sakit sa kanyang palad na hugis kuko. Laking gulat niya nang tingnan niya itong mabuti. Ang pagpatay kay Chi ng 5 elemento ay hindi niya sinira. Sa halip, pumulupot ito sa braso niya. Ang Bahana Dragon ay talagang tatama sa kanyang nakamamatay na punto. Sa sandaling ito, ang itim na Chi sa kanyang mga kuko ay ganap na nadurage ng pagpatay kay Chi ng 5 elemento. Ang tinatawag na all-conquering Reaper Claws ay nabali sa sarili nitong. Umaagos ang dugo mula sa kanyang 5 daliri. Kung hindi siya makakahanap ng paraan upang mabilis na makatakas, kahit na siya ay mapalad na makatakas, mawawala sa kanya ang brasong ito. Sabi ko, gawa ba sa papel ang mga divine weapons na na-encounter mo noon? Kaya mo pang basagin ng ganito? Sabi ni Terence, nakatingin sa kanya ng mahinahon.
Ang pagpatay sa chi ng 5 elemento ay isang sobrang agresibo at malakas na chi. Ito ay komplikado at mahirap, at walang chi sa mundo ang maihahambing dito, lalo pa ang masamang chi ng isang masamang magsasaka. Sa harap ng pagpatay kay chi ng 5 elemento, isa lang itong slag. Nagalit at nababalisa ang lalaking West Mountain. Hindi niya pinansin ang pangungutya ni Terence at sinubukang alisin ang 5 elementong pumapatay kay Chi sa kanyang braso, ngunit ang kanyang masamang Chi ay ganap na napigilan ang 5 elementong pumapatay kay Chi. Gaano man ito dumating, ito ay nawasak. Hindi ito nagpakita ng anumang palatandaan ng panghihina. Mukhang tama ang multo. Bagamat ang taong ito ay isang late-stage na Black Ascension expert, ang kanyang tunay na lakas ay hindi makakapantay kay Robert, na nasa maagang yugto ng Black Ascension. Hindi bababa sa huli ang hindi napahiya gaya niya ng harapin ang 5 elementong pagpatay sa layunin. Sa kabaligtaran, siya ay napakalakas. Hanggat itinaas niya ang kanyang kamay at laslas, ang 5 elementong pamatay na layunin ay mapuputol. Masasabi lamang na ang mga paghahambing ay kasuklam-suklam. Ang isang kakaibang tulad ni Robert na maaaring magtanim ng Saber Force ay isang henyo sa mga henyo kahit saan man siya ilagay. Sa kabilang banda, ang masamang magsasaka ng West Mountain Almighty ay mas mababa. Siyempre, kung ang kakayahan ng lalaking ito ay kasing langit ng kay Robert, hindi siya magiging isang masamang magsasaka. Magwala ka. Talagang nababalisa ngayon ang makapangyarihan sa lahat ng West Mountain. Upang durugin ang nakapatay na chi ng 5 elemento na nakapulupot sa kanyang braso, ibinuhos niya ang lahat ng masamang chi sa kabayaran ng kanyang sariling buhay. Ang kanyang buong katawan ay agad na nababalot ng itim na chi, at maging ang lugar sa loob ng radius ng ilang talampakan ay naging itim, na parang isang masamang demonyo ang bumaba sa mundo. Dami na ginawa para sa kalidad. Nang magsama-sama ang napakaraming napakasiksik na demonyong chi, ang pagpatay kay chi ng 5 elemento ay sa wakas ay nagpakita ng mga palatandaan ng pagkatalo, at pinatalsik at nabura ng paunti-unti. Sa pamamagitan lamang ng 5 elementong pagpatay ng layunin, nagawa niyang pilitin ang isang late-stage na Black Ascension na evil practitioner sa ganoong kaawa-awang estado. Bilang isang late-stage na nascent soul practitioner, maipagmamalaki ito ni Terence. Gayunpaman, may kaunting panghihinayang pa rin sa mukha niya. Ang 5-element killing intent ay ang pinakamalakas niyang hakbang. Gaya ng inaasahan, napakahirap pa ring patayin ang kanyang kalaban sa isang galaw. Pagkatapos ng lahat, ang pagkakaiba sa kanilang lakas at kaharian ay masyadong malaki. Siyempre, kahit hindi niya agad mapatay ang kanyang kalaban, hindi naman magiging malaking problema ang simpleng pagpatay sa kanya. Sa karamihan, kakailanganin ng kaunting pagsisikap. Kukunin ko ang iyong buhay habang ikaw ay down. Hindi ugali ni Terence na hayaan ang kanyang kalaban na makahinga. Bago tuluyang durugin ng taong West Mountain ang 5 elementong pumapatay kay Chi, biglang tumawid sa kalangitan ng isang asul na electric arc. Sa ilalim ng pag-ataking ito na halos nasa bilis ng liwanag, ang taong West Mountain ay hindi nagkaroon ng pagkakataong mag-react at agad na nataman. Ang asul na electric arc ay kumislap at nawala sa kanyang ulo. Ang makapangyarihang tao ng West Mountain ay agad na nagyelo. Ito na ang oras para itoon niya ang lahat ng masamang chi sa kanyang katawan para harapin ang pagpatay kay chi ng 5 elemento. Bagamat ang asul na electric arc mismo ay hindi gumawa ng malaking pinsala, ang biglaang epekto ng pagkaparalisa ay kinuha lamang ang kanyang lumang buhay. Ang kanlurang Bondox Almighty ay nasa isang pagkapatas ng ilang sandali, at ang 5 elementong pamatay na layunin na orihinal na mahina ay bumalik muli. Ang pinakamasama ay sinamantala ni Terence ang pagkakataon na magdagdag ng isa pa. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang dalisay na chi ay walang katapusan, at hanggat mayroon siyang oras at espasyo, madali niyang mailalabas ang 8 hanggang 10 layunin ng pagpatay. Isa siyang masamang cultivator sa huling yugto ng mahiwagang Ascension Realm, ngunit nakatitig lang siya sa 2 magkakaugnay na 5 elementong mamamatay tao na aura sa kanyang braso nang walang imak. Sa bawat oras na handa siyang paalisan ang mga ito ng buong lakas, isang asul na electric arc ang agad nalilito sa itaas ng kanyang ulo.
Nakakainis ang epekto ng pamamanhid na malapit nang umiyak ang makapangyarihan sa lahat mula sa kanlurang bundok. Damn it, makukuha ko pa ba itong braso? Naisip niya. Hindi ko talaga namalayan kanina. I didn't expect you to have so many tricks up your sleeve kapag kawawa ka. Nang makitang magulo ang West Mountain Almighty, biglang tumawa ang nakakatakot na bagay. Senior, mangyaring huwag magsalita ng walang kaparerekon. Paano ako kahabag-habag? Sabi ni Terence, walang imek. Hindi ka pa rin perverted. Umaasa sa iyong walang katapusang totoong chi, pinaglalaroan mo ang iyong buhay para gamitin ang lahat ng uri ng ultimate moves, kasama na ang kapangyarihan ni Thunder at ang pagpatay kay Chi ng 5 elemento, at nagtatago ka pa rin sa malayo. Kung hindi ito kaawa-awa, ano? Nakapautang malagim na bagay. Senior, ito ay tinatawag na crisis awareness. Paano kung ang taong ito ay may tinatagong galaw? Hindi ba't magpakamatay ang pagmamadali? Malungkot na itinuro siya ni Terence. Gusto niyang magmadali at labanan siya gamit ang pisikal na kakayahan, ngunit ang problema ay ang kalaban ay isang late-stage profound master. Hindi siya isang malambot na persimmon na madaling durugan. Kung nagmamadali siya ngayon, siya ang magiging breakthrough point. Maaari niyang patayin ang kanyang kalaban gamit ang isang combo, ngunit kailangan niyang umakyat at maglaro ng apoy sa kanyang sarili. Hindi ito katapangan, ito ay isang tulala. Bagamat may katuturan ang sinabi mo, hindi pa rin ito mababago ang pagiging pervert mo. Pero gusto ko. Ang nakakatakot na bagay ay tumawa ng may interes. Salamat po at sinamahan ninyo ako. Ingat lagi mga master.